Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronel Sano at shoutout kay Ashralp Alimoda. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti ng mahina si Wayne Yu. Sa tono niya, hindi mo matukoy kung hindi siya masaya o masaya. Napakagaan, higit pa sa pagkilala sa kanila, maging abuman sila, hindi ko sila makakalimutan. Ngumiti din ng mahina ang matandang pagong, not bad. Hindi napigilan ni Kay na sumangot ng malamig, Master, kilala ko na itong maldita na pagong na ito sa tagal ko nang kilala ang kakaibang baka na ito. Natigilan si Han Sanchen, wala namang malalim na puot sa pagitan nyo, tama ba? Sa isang panig ay ang dalawang nakababatang kapatid na kagagaling lang niya, at sa kabilang banda ay ang mga kasamang kakalaban pa lamang niya sa isang buhay at kamatayang labanan, ayaw ni Han Sanchen ng anumang pag-ibig, puot, o kahit na anumang alitan sa pagitan nila. Pagdating ng panahon, hindi magandang ideya na tumulong kan inuman. One is an unruly peacock, and the other is a free and undisciplined boss. I never thought that one day you two would obediently submit to humans. This, actually surprised me. Well, medyo nahiya ang matandang pagong. Total alam naman nilang lahat ang basic kaya sa status nila, medyo nakakahiya kung alam ng mga dating kaibigan o kakilala na nagpapatalo sila sa iba. Ang galing-galing at kamahalan nila noon, pero ngayon nabawasan na sila. Dati, hindi ka nag-abalang makipagtulungan sa napakaraming Diyos at lalaki, pero ang ginagawa mo ngayon ay napapatingin ako sa iyo ng may paghanga, ang kakaibang baka ay sumangot ng malamig, at pagkatapos ay tumingin kay Han Sanchen, bagaman ang batang ito ay kasama ko ngayon, magkasama kaming nakipaglaban sa kalaban. There is a certain amount of affection between me and him, but I must also say, is this guy really so virtuous and capable that he can make you two surrender to him? Medyo hindi kumibo si Han Sanchen, inaasahan na niyang sasabihin ito ng kakaibang baka, gayunpaman, inaasahan na niya ito, at dahil sinabi iyon ng direkta sa kanyang mukha, hindi niya ito matanggap ng ilang sandali. Paano siya naging mabait? Nang hindi hinintay na lumaban si Han Sanchen, si Kay ay agad na kumilos bilang kapalit at siya ang unang tumanggi. Kay Niu, akala ko noon ay medyo may kakayahan ka, ngunit ngayon ay nakikita ko na, wala ka ng iba pa, ang iyong panlasa ay napakasama. Agad ding lumaban ang matandang pagong, bagamat ang ibong ito at hindi pa kami nakakaharap, Koy Niu, sa pagkakataong ito, talagang pinaninindigan ko ang ibong ito, matagal ka bang nanatili sa sementeryo na iyon, kung kaya't siya ay dapat nabulag. Ang kakaibang baka ay sabay na sinalakay ng dalawang halimaw, at ang kanyang mukha ay medyo nalilito, I think your knees are almost weak, do you have the guts to tell me this here? Panipi, this kid fight alongside me not long ago, hindi ko pa ba alam kung ano ang lakas niya? Kailangan ba kayong dalawa magsalita ng irresponsible dito? Kung talagang nag-away kayo ng magkatabi ng panganay kong kapatid, edi sana hindi na lang kayo nagkamali, panunuya na sabi ng maliit na pagong. May gustong sabihin si Wayne Yu, ngunit nang marinig niya ang parehong paboril at matandang pagong na nagsabi nito, lalo na't ang mga ugali at tono ng dalawang taong ito ay napakadiin, napasimangot si Wayne Yu. Base sa kanyang kaalaman sa dalawang taong ito, masasabing napakayabang nila. Theoretically, malabong talagang manghina sila sa tuhod dahil sa isang tao. So, is it possible na may mali talaga akong hinuhusgahan? Sa pag-iisip nito, hindi na nagsalita pa si Wayne Yu, at direktang kumuha ng kaunting nakuhang lakas at inatake ang Han Sanchen. Alam din ni Han Sanchen na walang masamang intensyon ang lalaking ito, ngunit gusto lang niyang maglabas ng totoong lakas para suriin siya, sa makatuwid, hindi umiwas si Han Sanchen, lahat sila ay mga kasama pa. Rin, kung gusto niyang malaman,
Hayaan siyang malaman. Para sa aking sarili, ito ay hindi kawalan sa lahat. Hindi nagtagal, nakita ng aura ni Wei Niu ang ilang kondisyon sa katawan ni Han Sanchen, hindi mahalaga kung hindi niya ito suriin, sabay check niya, biglang naging unstoppable ang buong katawan ni Wei Niu. This is not right. This guy was not like this before, but now, bakit iba na ngayon? Gulat na gulat si Wei Niu. Kumpara sa nakaraang Han Sanchen, ang kasalukuyang Han Sanchen ay ganap na nagbago. Paano siya naging ganito? Oo, iba talaga. Kung ang nakaraang Han Sanchen ay mailalarawan lamang bilang isang mortal, o isang medyo malakas na mortal, kung gayon ang kasalukuyang Han Sanchen ay ganap na naiiba. Siya ay hindi bababa sa isang walang kamatayan. Kahit na ang antas ng immortal na ito ay maaaring ang pinakamababa, dahil ang likas na kakayahan ni Han Sanchen, kahit man lamang mula sa kasalukuyang punto ng view, ay hindi masyadong sumasabog, ang ilan sa kanyang background ay hindi maitatanggi. Ang kasalukuyang Han Sanchen ay isang ganap na naiibang antas ng mga tao. Let me go, ano ba ang naranasan ng lalaking ito, at bakit bigla na lang siyang nag-iba? Agad na napasinghap si Wei Niu. Ito ay talagang kakaiba at mapangahas. Isinilang muli, iyon lang. Gayunpaman, anuman ang mangyari, may isang bagay na sigurado siya ngayon, at iyon ang kasalukuyang lakas o background ni Han Sanchen, lubos niyang naiintindihan kung bakit papayag ang matandang pagong at paboril na sumama sa pamilya ng lalaking ito. Kung tutuusin, kung siya nga, kaharap ang kasalukuyang Han Sanchen, iba talaga ang iniisip niya. Sa katunayan, ang Han Sanchen ay kasalukuyang may napakaraming potensyal. How about it, Wei Niu? Wala kang masabi, malamig na ngumiti ang matandang pagong. Nang makita ang kakaibang bakas na nagulat na ekspresyon, talagang hindi siya nagulat. Si Wei Niu ay malakas sa sarili at walang kakayahan ng matandang pagong, sa makatuwid, mahirap magkaroon ng napakalalim na pag-unawa sa Han Sanchen mula sa simula. Natural, imposible para sa kanya na matuklasan ang ilang malakas na potensyal na nakatago sa likod ng Han Sanchen. Wala talaga akong masasabi, dahil hindi ko talaga inaasahan na ang Han Sanchen ay ganap na magbabago sa maikling panahon. This is simply incredible. Ngayon, hindi mo na ba kami galit? Mahinang ngumiti si Paboril. Natahimik si Wei Niu. Sa katunayan, alam din niya na kung si Han Sanchen ay may ganoong mga kwalifikasyon, kung gayon si Han Sanchen ay talagang isang taong karapat-dapat na pamumuhunan. Kakalabanin niya ngayon si Han Sanchen, at siya ay nasa ilalim pa rin ng matinding kahirapan, ngunit ginamit ni Han Sanchen ang kanyang karunungan at perpektong pagpaplano upang makumplito ang isang nakakagulat na ganting atake. Minsan, medyo mataas ang self-esteem ni Wei Niu dahil sa status niya, gayunpaman, isa lang talaga ang alam niya, iyon ay, kung siya iyon, tiyak na nasa desperado siyang sitwasyon noon, imposibleng mag-counterattack ng ganito si Han Sanchen. Wala siyang gaanong lakas ng loob, pabayaan ang ganyang diskarte. Actually, after experiencing the battle just now, I have already suspected that this kid is not as simple as he seems on the surface, bagamat walang kakayahan si Wei Niu na mangibabaw, nabuhay siya sa loob ng napakaraming taon at may lubos na maraming karanasan. Sa pangkalahatan, walang sino man ang maglalaro ng ganito sa larangan ng digmaan maliban kung ang tao ay nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan. Oo, gaano man katalino ang isang tao, hindi ibig sabihin na ang katalinuhan na ito ay tiyak na maisasakatuparan sa katotohanan. Dahil ang paggawa ng mga praktikal na aksyon ay kadalasang nangangailangan ng maraming paghahanda at malaking katapangan. Ngunit direktang ginamit ito ni Han Sanchen nang hindi man lang ito tinatalakay sa sinuman. Ito ay nagpapakita na ang taong ito ay dapat gawin ang ganitong uri ng bagay madalas, at ang taong kayang gumawa ng ganitong bagay ay kadalasang isang ordinaryong tao. Halatang imposible, matagal na siyang patay. Bukod pa rito, kung siya ay isang ordinaryong tao, paano niya mapupukaw ang napakalakas na mga kaaway at magdadala sa kanya ng hindi mabilang na mga paghihirap? Sa makatuwid, sa paghusga mula sa puntong ito, ang sagot ay napakalinaw. Hindi kailanman maaaring maging ordinaryong tao si Han Sanchen. It's just that I didn't expect this guy to be so extraordinary, mahinang tumawa si Wei Niu. Ngumiti ang matandang pagong at sinabing, sa sobrang paghanga mo sa kanya, bakit hindi mo gawin ito? Bibigyan kita ng pagkakataon,
Tatanggapin mo siya bilang panganay na kapatid at ako ang pangalawang kapatid, at bahagya ka ng magiging ikatlong anak. Bagamat ang baka mo ay hindi kasing dalisay ng dugo gaya ng sa akin, isa itong nilalang na ipinanganak at pinalaki kong tutuusin, mayroon din itong mga kakayahan at espesyalidad, nakakalungkot na maging ikatlong anak, ngunit hindi ka magdurusa ng anumang pagkawala. Ang iyong pangalawang kapatid ay isang malupit, at ang iyong panganay na kapatid ay isang Diyos sa mga tao. Paano ito? Medyo nakakagulat ang sinabi ng matandang pagong, pagkatapos ng lahat, si Han Sanchen ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong ideya. Para sa Han Sanchen, ang kakaibang baka ay may napakasamang ugali, na iba sa matandang pagong. Sa makatuwid, ang pag-asa na masakop ang isang bagay bilang isang subordinate ay napakaliit. Sabihin mo, matandang baka, udyok ng matandang pagong. Wala pa ring sinabi si Wei Niu, sa kanyang panloob na pananaw, hindi masamang makilala ang isang tulad ni Han Sanchen at makipagkaibigan sa kanya. Pero sa kabilang banda, hindi niya kinaya ang pagiging katulong ng iba. Plano mo talagang manatili sa puntod na iyon habang buhay. Nanghihinayang ngumuso si Kay, kapareho ko ang ideya mo, ngunit ayaw kong manatili sa ilalim ng lambak magpakailanman. Gaanong kahanga-hanga ang maging malaya, bagamat hindi gaanong kalayaan ang magpasakop sa iba, hindi ba't mas walang silbi ang makulong sa isang lugar at hindi makalabas? Narinig ng kakaibang baka ang tunog at naisip, may katuturan ang sinabi mo. Ang pagiging nakulong doon ay talagang isa pang uri ng pagpapahalaga sa sarili na pinipigilan. Sa makatuwid, talagang walang labis na kawalan sa pamumuhay sa ibang paraan. Pero alam mo rin na ang dahilan kung bakit ako nakulong doon ay dahil, sa puntong ito, nag-aalangan si Wei Niu na magsalita. Nakasimangot si Han Sanchen at hindi naintindihan, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, hindi pa ba lumabas sa sementeryo ang kakaibang baka? Bakit mo sinasabi na nakakulong ka pa doon? Ngumiti ng mahina ang matandang pagong, kuya, kung ano ang nakikita mo sa iyong mga mata ay maaaring hindi naman totoo sa ilang bagay, syempre, mauunawaan mo rin na may mga bagay na masyadong malaki at ang dulo ng malaking bato ng yelo ang makikita mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Han Sanchen na parang may naisip. Nagmamadaling nagtanong si Xiao, ano ang ibig mong sabihin dito? Hindi na hinintay ni Han Sanchen na sumagot ang matandang pagong, nasa kanya na ang basic na sagot, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, ang ibig sabihin ng maliit na pagong ay maaaring hindi kasing laki ng nakikita natin ang sinaunang puntod, maaaring napakalaki talaga nito, hanggang ngayon malapit pa rin tayo sa sinaunang puntod na yon. Yun ba ang ibig mong sabihin? As expected, panganay ko siyang kapatid, maiintindihan niya ang lahat ng sabay-sabay. Kay Niu, tell me. Kay said, tumango ang kakaibang baka, kung tutusin, ang sementeryo na kinaroroonan natin noon ay dulo lang ng iceberg ng buong sementeryo, nakakagulat na malaki ang sementeryo na ito. Hindi ko alam kung paano ilarawan ito sa iyo, ngunit masasabi ko ito sa iyo, ang lugar, maging ang mundo, ay kung nasaan ang sementeryo. Kung saan tayo nakatayo ngayon, o lahat ng nakikita natin sa paligid natin, ay nasa itaas ng sementeryo, tuldok, panipi. Nang marinig ito ng punong ministrong pagong sa tabi ng matandang Dragon King, siya ay hindi natuwa sa lugar na iyon, ikaw matandang pagong, anong katarantaduhan ang sinasabi mo? Ito ang matandang hari ng dragon, kung maglakas loob kang tawagin siyang muli ng ganyan, pupunitin ko ang iyong bibig. Malamig na ngumiti ang matandang pagong, at bago pa man siya makasagot, itinaas ng matandang hari ng dragon ang kanyang kamay para pigilan ang kanyang punong ministro ng pagong, huwag kang bastos sa nakatatanda. Una, hindi siya pagong, at pangalawa, hindi nararapat na tawagin niya akong maliit na puting dragon, okay. Ito, bahagyang nabigla si Prime Minister Gui nang marinig niya ito, ngunit saglit siyang hindi nakapagsalita. Noong nakilala ko si Bazia, isa lang talaga akong maliit na puting dragon, hindi nagalit ang matandang Dragon King, bagkos ay inamin niya ang katotohanan ito ng nakangiti. Ito ay tanda ng pagkilala, ang matandang pawikan ay bumantong hininga ng may pagmamalaki. Gayunpaman, sa sandaling sinabi ng magaling ang mga butihin, ngunit agad na nagload ang mga buti. Agad na lumingon sa gilid. Ang matandang Dragon King ay sinusubukang ipakita sa iba, syempre, hindi siya pinapayagan ni Han Sanchen na gawin ito, matandang Dragon King, mahirap para sa iyo na mamuno sa lahat ng paraan dito, Han.
Sanchen, natural na alam niya ang makapangyarihang relasyon. At higit pa, alam ng matandang hari ng dragon na natural na pinahahalagahan ng Diyos si Han Sanchen, hindi lang siya nagkaroon ng ibang emosyon, ngunit mabilis siyang ngumiti at sinabi, Mr. Han, masyado kang magalang sa akin, ito ang lahat ng bagay na dapat gawin ni Xiaolong, ginawa. Ikaw ang magalang, gayunpaman, sinabi mo lang na kahit ang mga bundok at ilog ay sinaunang nicho, hindi ko masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Nagpatuloy si Han Sanchen, pakiusap tulungan mo akong ipaliwanag, ang kahulugan sa likod ng mga salita. Alam ni Han Sanchen na ang mga salitang ito ay tiyak na hindi kasing simple ng paglitaw nito sa ibabaw, dapat mayroong ilang napakahalagang impormasyon na nakatago sa likod ng mga ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!